pag-engage ng low gear, dapat bang nakahinto o okay lang tumatakbo? Hello mga paps, I'm Kuya Shin at may na-receive akong dalawang question na related sa pag-i-engage ng low gear, no? Yung number one question na na-receive ko is, dapat bang nakahinto yung kotse pag mag-i-engage tayo ng low gear? At yung pangalawang question ay, okay lang bang i-engage ang low gear habang tumatakbo ang ating sasakyan? Okay, ito ay para sa mga naka-automatic transmission, ano, at do sa mga magagaling automatic transmission, pwedeng i-skip nyo na yung video na to kasi maybe hindi ito para sa inyo. Okay, sabihin na natin iba-iba yung sistema ng iba-ibang automatic transmission. Pwedeng pag nagkakamali ka, hindi siya nagre-react or nagkakaroon siya ng beep sounds or nagwa-warning siya. Pero may mga automatic transmission din na pwedeng i-engage nila yung pagkakamali ng driver, na yung inuutos ng driver. So yun, unahin natin doon sa unang question, no? Dapat bang nakahinto ang sasakyan pag mag-i-engage ng low gear? Technically, ito yung pinaka-safe o more safer, no? Kumbaga, pwede nating igilid yung sasakyan, ihinto natin, then tsaka natin i-engage yung ating low gear. Ang sistema kasi nito, kumbaga, talagang walang mabibigla na transmission dito. Kumbaga, nakahinto ka na, nakadrive ka, then lalagay mo sa low gear. Okay lang yun, walang problema. Okay? So, doon sa mga magtatanong ng ganon, okay lang na i-engage ninyo, o mas ito yung pinaka-safe na way sa pag-engage ng low gear, nakahinto. Now, yung pangalawang question is habang tumatakbo. Okay? Okay na bang i-engage yung low gear? Ganito. Kung tumatakbo ka ng mabilis, I will not recommend na i-engage ninyo yung low gear ninyo. Okay? Pwede kasing wala namang maging reaction yan. Pwedeng dahan-dahan yung pabagalin yung sasakyan mo. At worst, pwede kang maka-experience dyan nung sudden engine brake at baka maumpog yung ulo mo sa iyong windshield. So kung sakali mang mag-i-engage ka ng low gear, make sure lang na mabagal yung takbo mo. Kasi ito na lang yung scenario. Halimbawa, familiar ka sa isang manual transmission. For example, naka 5th gear ka, tumatakbo ka ng mga 80 kph. Di ba hindi mo naman i-engage yung first gear mo? Okay, habang tumatakbo ka ng 80 kph. Kasi yung first gear, ideal lang to from 0 to, sabi natin mga 20 kph lang. Yun lang yung ideal speed niyan. So, all of a sudden, pwede kang maka-experience dyan ng tinatawag nating engine brake. Okay? So, kung sa automatic transmission gagawin mo yun, pwede ka rin maka-experience. Although, matatalino naman itong mga automatic transmission natin. Pwede namang hindi nga niya naman payagan yon. Pero what if payagan niya? Kasi tandaan natin mga paps, kasi way back then actually na i-content ko na rin to Pero yung mga hindi dapat gawin, ano, at nga may mga nagsabi na yung akin kahit tumatakbo pwede kong i-engage sa low gear. Iba-iba yung kotse natin mga paps, hindi pare-pareho. Kumbaga, yung tinuturo ko ay pangkalahatan. Kumbaga, kahit anong modelo ng automatic transmission, pwede nilang i-apply. So, kung akong tatanungin, pwede mong i-engage yung iyong low gear as long na mabagal yung takbo ng inyong sasakyan. So, kumbaga, imagine mo na lang, mag-i-engage ka ng first gear. Okay, kung familiar ka sa manual transmission nga, mag-i-engage ka ng first gear. And ang ideal speed lang ng first gear is around mga 10 kph lang. Okay, so kung sakali mo mag-i-engage ka ng low gear, so nandun ka lang sa mga 10 to 20 kph para hindi mo ma-experience yung sudden engine brake. Again, pwedeng walang reaction yung sasakyan nyo doon. Pwedeng mag-neutral yan or hindi mo na siya mag-react. Okay, dahil nga mali yung ginagawa ninyo. Pero to be more safer, wag nyo na lang i-engage. Okay? Kumbaga, pabagalin nyo muna yung sasakyan bago nyo i-engage yung low gear. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung may mga question pa kayo na related sa automatic transmission, just comment down below na lang. Pag-usapan natin yan. Ako naman, ang pinaka-goal ko naman dito kung bakit tayo nagbablog,
sabihin na natin gusto ko ma-enjoy ninyo yung kotse ninyo with a minimal cost, or dun tayo sa pinaka safe na paraan ng paggamit ng kotse. Okay, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.